Isang mapagpalang umaga, hapon sa bawat isa, and today is Sunday, and it's it's indeed a day for us to remember because next week is what we call the Holy Week. And with this season that we have, I would like to share to you about the death of the Lord Jesus Christ for us to be reminded of how important was the crucifixion of the Lord Jesus Christ. That will remind us also of who we are now because of Christ. So the title of this message is The Ultimate Trust of Jesus on the Cross. So dito po ay nakita po natin na bagamat sabihin po natin na Holy Week, ay marami po yung gumugunita at napapakinggan po yung the seven last words of the Lord Jesus Christ now on the cross of Calvary. And so if you look at it now, the seven words of the Lord Jesus Christ in Calvary was this, no? Number one is, Father, forgive them, for they know not what they do. The second word was, today shalt thou be with me in paradise. Number three is, woman, behold thy son, and behold thy mother. And number four is, my God, why hast thou forsaken me? Number five is, I thirst. Number six is, it is finished. And number seven is, Father, into thy hands I commend my spirit. So I would like us to tackle the number seven because of the number six, we have known who was the Lord Jesus Christ, that He had made an impact in the life of each one of us. No? So mga ganyan po yung mga bagay na dapat po natin. And i-wrap up po natin yung sinabi po niya in the seven last words, no? Which is ultimately, let us put our trust on the Lord Jesus Christ also. So the Word of God says in the book of Luke, chapter 23, verse 46, the last word of the Lord Jesus Christ is, Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. And when he had said this, he breathed his last. Father, we thank you, Lord, so for reminding us that this season, reminding us of the death of Christ in the cross. I pray, Lord, that we could see within ourselves why and how and the reason why he died on the cross. Lord, help us to comprehend your word today. In Christ's most precious name, we ask and pray. Amen. The ultimate trust of Jesus on the cross. Na sinabi po niya na tinawag niya ang kanyang ama. In the first word of Christ was Father. Yung sinabi po niya yung mga ganyan na mga bagay, nire-remind po niya tayo sa kanyang relasyon sa kanyang ama. No? Ang sabi niya, Father, forgive them for they know not what they do. Ang humanity, inilagay po niya sa kamay ng Diyos. Ang apat is, my God, why hast thou forsaken me? His relationship with the Father as a man. So number seven is, Father, into thy hands I commend my spirit. Ito rin na yung relasyon niya sa Diyos. Bilang isang Diyos. Dito po ay pinapaunawa sa atin na ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo ay walang kasing halintulad. So if you look at it, my brothers and sisters in Christ, na ang pagkasabi po ni Kristo po niyan ay sa kabila ng matinding paghihirap na dinanas niya. Sinabi ni Jesus na may pinaka-persang salita na makikita po natin ay yung sinabi niya, Father, into your hands I commend my spirit. So sa gitna ng sinatawag natin na krus at kahiyan, habang siya ay nakabitay sa harap ng kamatayan,
Si Jesus ay nagpakita ng ganap na tiwala sa Ama. Nang sabihin niya, Ama, sa iyong mga kamay, nihahabilin ko ang aking kaluluwa. Nung sinabi po ni Kristo yan, isa pong isang salita na kung saan may ipapamamalas niya sa atin ang kanyang kalagayan. Ito ay hindi simpleng pahayag lamang. It's not very simple, but ito ay modelo ng ganap na pagsaling o pagtitiwala sa Diyos. Isang pamana para sa ating lahat na tayo po sana'y magtiwala sa Diyos lamang. So, tatalakayin po natin ang 4 na prinsipyo na napapaloob sa sinabi ni Kristo bago siya malagutan ng hininga. Ang unang punto, Christ-reliant trust. Ang kanyang ganap ng pagtitiwala sa Diyos. It is because behind that reliant trust to God, His real surrender, yung kanyang pagsuko, yung kanyang ganap na pagsuko sa Diyos, yung kanyang ganap na pinagkakatiwala niya ang kanyang kaluluwa na sa Diyos. It's a real surrender. So if you look at it, no, yung mga bagay na yan na atin pong makikita sa mga nakakarami, marami dyan yung hindi sinusuko ang kanilang buhay. Marami dyan yung akala natin ay ganun-ganun na lamang po. No? But the real score there is that we have to fully surrender our life to God. Kailangan i-surrender natin yung buong pagkatao natin sa Diyos. Meaning to say, na yung kanyang ginawa po dyan ay hindi lamang po ginawa niya dahil para, you know what, gagawin niya para matapos lang yung propesya sa kanya. That's a real surrender of life na hindi na niya, wala siyang kakayahan. Yun yung pinapahiwatig niya sa atin. Na wala tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili. Kundi sa pamamagitan lamang ng ating Diyos. So, kung tignan po natin, no? Yung kanyang ginawa po dyan ay isang halimbawa na ipinapakin na siya ay isang Diyos, nagkatawang tao, pero ang nabanggit niya ay buong puso at kaluluwa na sinusuko niya sa Diyos. It's a real surrender of who He is. And the righteous confidence, may katiyakan sa plano at kalooban ng Ama. Kaya sinurrender siya. If we surrender ourselves to God also, let us think about it, na pag nagsurrender tayo sa Diyos, ipagkatiwala na natin sa plano, sa kagustuhan at kalooban ng Diyos na mangyari sa buhay natin. The reliant trust to God. Our resilient faith, na kahit sa huling sandali ng ating buhay, mananatiling matatag tayo sa ating pananampalataya. That is why, masasabi po natin na si Jesus ay nakapako sa krus. Nararamdaman ang sakit at pag-iisa. Pero nasambit niya at sinasabi niya, Father, into your hands I commend my spirit. Dito niya pinapakita ang kanyang tiwala sa Ama. At hindi ito nakabase sa damdamin o pangyayari, kundi ang kanyang pagtitiwala sa kanyang Ama. If you know how to surrender ourselves only, that grants us that our reliant trust to God alone could build us and mold us into a whole being. Siguro sambitin mo rin, Diyos ko, sa iyo ko na pinagkatiwala aking buong buhay. Aking buong pagkatao, ang aking kinabukasan, ang pangyayari sa aking buhay. And that is what we call true faith that fully trust of God. Si Kristo ginawa niya yan. How much more to us, hindi ba natin magagawa that we could truly put our full trust on God alone?
You think of it. Sa bawat paghihirap, ilagak po natin ang ating buhay sa kamay ng Diyos. So anong gagawin natin? Tiwala tayo sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok at problema dumarating. I-commit po natin ang ating buhay sa Kanya sa araw-araw at huwag tayong matakot sa hinaharap natin dahil kasakasama po natin ang Diyos. Through faith, fully trust God. That's the reliant trust na pinamalas po ng ating Panginoon para makita po natin ang ating kalagayan. At hindi lang the reliant trust that God shown us, but also the reassuring rest. Yung kapanatagan sa iyong pagpapahinga. No? Kapanatagan sa kamalayan. Your conscience. No? Alam mo po, pag yung conscience mo hindi at rest, hindi at peace, no? Magulo yung buhay mo. Magulo yung hinaharap mo. Magulo yung pag-iisip mo. So you need the reassuring rest that only comes from God. No? And that is number one. There should be a release of fear. The release of fear. Ano po ibig sabihin ng the release of fear? Wala nang pangamba sa hinaharap dahil kasama mong Diyos. Rest in spirit. Kapayapaan sa kabila ng sakit na dumarating, sa kabigatan ng problema, sa mga bagay na pinanlulumo ka, you are rest assured that there is rest in your spirit. Alam, pag magulo yung utak mo, magulo pa yung kaluluwa mo, magulo. Ano mangyayari sa iyo? There is no such peace. Walang tamang kapayapaan. And there must be a resilient faith in you also. Resilient faith, kahit sa huling sandali ng iyong buhay, kahit sa huling sandali ng iyong kakayahan, at the end of your strength, nananatiling matatag sa pananampalataya. Huwag kang susuko, huwag kang give up. Alam mo, pagsubok lang ang mga dumarating sa atin. We must be resilient in our faith. No? Kahit sa huling sandali na akala natin walang-wala na, binabaon ka na sa hirap, binabaon ka na sa problema, binabaon ka na sa walang pangarap na sa pangarap mo na hindi natutupad, mananatili ka pa rin matatag sa iyong pananampalataya. So you can shout and say, I have hope, I have faith in God that God will answer whatever I wanted in life. That's the reassuring rest na ginawa ni Kristo dun sa krus. It's because it is for you, it is for me, it is for all of us. And when we have done, natanggap po natin that reassuring rest that comes from the Word of God, we could release our fear. We could rest in spirit, and we could have that resilient faith that is in us. Kahit ano mangyari sa buhay natin, mananatili tayo na nakatayo, nakasandal sa Diyos, at pagsasabi po natin, ang aking pananampalataya ay hindi magbubuhat, hindi magbabago. And that peace comes from trusting God's control over life and death. Ang tunay na kapayapaan ay yung pagtitiwala mo ng Diyos siya na kukontrol sa iyong buhay. Maalala niyo si Job sa nangyari sa kanya. Nothing have he done except na sabihin niya, blessed be the name of the Lord. Alam this is Christ. No? Ang sinabi ni Kristo ay nagbigay ng halimbawa ng kapanatagan sa huling sandali, huling yugto ng ating buhay. And even in the last moment, seconds na masabi po natin na tayo ay bugbog sarado ng mga problema. But still, nandiyan pa rin ang Diyos para ibangon ka, patayuin ka, lumaban ka, at bigyan ka niyang kalakasan. Yan po magagawa ng ating Panginoon. Alam niya na matapos ang kamatayan, may katuparan ng plano ng Diyos. At yun yung kaligtasan sa sangkatauhan. That's the main purpose of God. That many will be saved through their faith in God, trusting and knowing and believing that the Lord had died on the cross
because of our sins. So peace comes from trusting God's control over life and death. Parang isang sundalo humihinga ng malalim bago pumasok sa labanan dahil alam niya na may plano ang kanyang pinuno. Yun. Usisain natin ang sarili natin dahil makita po natin na hinahanap natin ay ang kapayapaan. The entire world today is looking for peace, despite of the shortage of fuel going on. Still, there must be peace. Kung may kapayapaan, lalago ang buong sangkalibutan. Bakit nag-shortage tayo ng fuel? It is because there is no peace. And you look at it. Paano natin mahanap ang kapayapaan sa gitna ng problema? I'm asking you this. Isa lang. Huwag hayaang matakot o mangibabaw sa pananampalataya mo ang pagkatakot sa mga pangyayari. You release that fear and trust God in your life. Alam mo, you will be successful. So with this, we have that reassuring rest na sinabi ng Diyos. Father, into thy hands, I commit my spirit. Means to say, okay, nagampanan ko na ang mga pangyayari. Ikaw nang bahala. That's what we have to utter also. Ganyan sana masasabi din na Panginoon, dumaan sa akin buhay ang maraming pagsubok. Nagtitiwala at naniniwala ako sa inyo. Ikaw nang bahala sa aking buhay. That's all. And that will be the assuring rest that God will cook with us. Number 3, the redeeming purpose of God when He says, Father, into thy hands I commit my spirit. And He breathed His last. Bakit? Ang layunin ng Diyos, bakit ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak? Ang layunin niya ay kaligtasan para sa nakakarami. And redemption had been achieved. Tingnan po ninyo, pangyayari, no? Redemption had been achieved. Ang layunin ng Diyos ay natupad sa krus. It's only on the cross that the purpose of God, the redeeming or redemption, had been achieved through the cross. It's a righteous mission for God. Ang misyon ni Jesus ay ganap na natapos. Kaya sabi niya na sa kanyang buhay, habang siya ay dito sa ating mundo, naranasan niya, nakita niya, nasaksihan niya ang mga pangyayari. But then as a sacrificial lamb for us, nakita niya kung paano at gaano kawikit ang sanlibutan na makasalanan ng mga tao. But still, He redeemed us. Yan po yung pinakalayunin ng Diyos. At natupad yun sa krus. And that righteous mission, ang mission ni Jesus ay ganap na natapos dahil mismo ang kanyang buhay, mismo ang kanyang katawan ay nagsakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. And after He was relieved because of that righteous mission na naganap, there was that reconciliation provided for us, man and God. Nandiyan po yung reconciliation na naganap. Ang tao ay muling nakipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And we have a direct access to God. When the curtain had been nahati po sa gitna, doon na po ay magkakaroon ng real access ng tao upang magpag-ugnayan directly sa Diyos. And that's the redeeming purpose of Christ who died on the cross. So sandaling sinabi ni Jesus, number 6, it is finished. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Ama, natapos ang plano ng kaligtasan. That's the very aim why Christ died on the cross, why Christ came into this world. It is because for salvation of many. Ang krus ay nagbigay daan para sa kapatawaran at bagong buhay ng isang tao. So
You look at it. God's plan is complete. Salvation is accomplished through Christ dying at the cross. Kung tingnan mo ang pangyayari, pagtugma mo ang pangyayari, yung mga ginawa ni Kristo, yung sakripisyo niya sa krus, ang krus ay nagdala ng layunin. Ang krus ay nagdala ng kapatawaran. Ang krus ay nagdala ng bagong buhay sa bawat isa. Manampalataya ka, paniwalaan mo ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. And that's the redeeming purpose of Christ in our life today. Tanggapin natin ang regalo ng kaligtasan. Mamuhay tayo bilang muling nilikhang tao sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Kanya. At naglingkod tayo sa Diyos bilang pasasalamat sa Kanyang plano na naganap na. You see what the Lord Jesus Christ, you see what God had that intention for us. Nobody's perfect. Nobody had come to say, hindi ako makasalanan. But Christ knoweth na ang bawat isa sa atin ay may pagkakamali, may mga nagawang kasalanan. So, naganap na the redeeming purpose of Christ dying on the cross. And number 4, and the last, the seventh word of the Lord Jesus Christ, Father, into thy hands I commend my spirit. It's a relational call. It is what we call panawagan sa pagsunod sa Kanya. The responsive heart. Ano yung klase ng puso po natin? Sa panawagan ng ating Diyos sa atin. We must have that responsive heart. Tumugon tayo sa tawag ng Diyos. Yan lang kailangan matubin natin. Wala na siyang ibang pinapagawa sa atin. Siya mismo ay alam niya ang pangyayari sa buhay ng tao isa. Kaya yung unang salita na kanya binagit, Father, forgive them for they know not what they do. No? Isa yan na pagpapaalala sa atin na tayo ay patawarin ng Diyos tayo ay hindi natin alam ating ginagawa. Tumugon tayo sa tawag ng Diyos. Have a responsive heart. Right now, God is calling you. Right now, God is whispering into your ears. God right now is knocking into your heart. Ano bang gagawin mo? Tutugon ka ba? O ibaliwala mo ang panawagan ng Diyos? Gaano katigas ang iyong puso? Kailangan pa bang gagawa ang Panginoon ng paraan upang lalambot ang iyong puso? It's very simple. The relational call of God. Even He Himself is calling to His Father. And ipinapakita yung relasyon niya sa Diyos. Lord, my God, sabi niya, Father, into thy hands I commend my spirit. Lord, wala na akong magawa. Inalalagay ko na sa inyong mga kamay ang lahat-lahat. Yun yung responsive heart o dapat gawin natin. Panginoon, kumbaga sa lahat siguro, yuping-yupi na ang aking pagkatao. Tumugon tayo sa tawag ng Diyos. Paano ang pagtugon natin? Have a repentant soul. Magbalik loob sa Diyos sa lahat ng kasalanan. Have a repentant soul. No? Walang kahit isa sa atin ay matuwid. You ask for forgiveness. Huwag po tayo magbatigas sa Diyos. Huwag po natin padigasin ang ating puso. Magbalik loob po tayo sa Diyos. Kung magagawa po natin yan, have a restored life. Mare-restore ka. I-restore ng Diyos uli ang iyong buhay, ang iyong kaluluwa, ang iyong pagkatao. At dito makakamtan ang bagong buhay sa pagsunod. Ang pagtitiwala ni Jesus sa kanyang Ama ay modelo rin ito para sa bawat isa sa atin. Naging modelo ito para sa atin
Kung ilalagay lang natin ang ating buhay sa kanyang kamay, makakamtan natin ang bagong relasyon ng buhay kay Kristo Jesus. 1 Corinthians chapter 17 verse 5 or 5:17. Ano sabi niya? Therefore, if doon po natin makikilala ang Diyos. Kaya kung tayo ay susunod at tumanggap sa Kanya, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. So, that's a restored life in Christ. Therefore, any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. That's a promise of God. And then, kung ilagay natin ating buhay sa Kanyang kamay at makakamtan natin ang buhay, ang bagong relasyon at buhay kay Kristo Jesus, tayo ay magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa puso ng bawat isa. Ano pong gagawin natin? This is the challenge. Ilahad natin ang ating buhay sa Diyos at makakamtan natin tunay na buhay. Don't ever tell me that your life now going on there is a true life now. Kung wala si Kristo sa iyong buhay, kulang pa ang iyong buhay. Though you may own everything in this world, though you may have everything, sagana ka sa lahat-lahat ngayon, andyan lahat sa iyong kamay, andyan lahat sa iyong paligid, lahat ang gusto mo, lahat ng mamo, nakukuha mo, huwag mo sabihin, maganda na ang buhay mo. Kulang pa yan ang buhay mo kung wala si Kristo sa iyong puso. If we just put Christ in our life, yan ang tunay na buhay. Ano gagawin po natin? Lahat po natin ang ating buhay sa Diyos. I-commit po natin ang ating buhay sa Diyos araw-araw. Sundin natin ang kanyang mga utos at ng buong puso. That's what we do, no? At kung mangyari, magagawa mo yan. Ibahagi mo rin ang buhay mo kay Kristo sa ibang tao. Kung hindi mo rin maibahagi sa ibang tao, ipakita mo ang iyong buhay sa ibang tao. Dito ay makikita po natin na ang Diyos ay ginanap niya, tinapos niya ang propesiya na nagkaroon po tayo ng tinatawag na pagtitiwala, kapayapaan, kung atin lang po ilahad sa Kanya ang ating buhay. At sa paglahad po natin ng ating buhay sa Kanya, makakamtan natin, makakamit po natin ang tunay na buhay na may nakapiling ang ating Panginoon. So sa kabila ng sakit at magsubok, may ganap na tagumpay sa Diyos. Though we may cross the path of what we call challenges in life, though we may take on the road of temptations in life, if we just hold on to the hands of God, sa Kanyang kamay, may kaligtasan, may bagong buhay. At sa pagtitiwala natin sa Kanya, makakamtan din natin ang kapayapaan at katiyakan sa buhay at kamatayan. Why? Kung tayo po ay nasa Panginoong Jesus, ano mo oras kunin ka ng Diyos? May kasiguraduhan ka na iyong buhay ay makakapiling mo siya magpakailanman. Kaya tuwing alalahanin natin ang krus, tuwing alalahanin natin ang sinatawag nilang Semana Santa o the Holy Week, tandaan natin ang tawag ni Kristo. This is the call of God to all of us. Ilahad ang iyong buhay sa Diyos at mamuhay ka sa Kanyang kapayapaan at tagumpay. That's the calling of God. So my brothers and sisters in Christ, si Jesus ay nagpakita ng pinakamataas na halimbawa ng tiwala, kapayapaan at mission sa krus.
na sinabi niya na wala na siyang magagawa. Inilalagat niya sa kamay ng kanyang ama. Ipinapakita niya sa atin ang mga bagay. Ano man ang dumarating, ano man pinagdadaanan, ano man ang ating mga sitwasyon sa ating buhay, magtiwala lamang po sa tayo sa Kanya. Ilahat lang iyong buhay sa Diyos. At 100% ang kapayapaan at tagumpay sa iyong buhay ay dahil kasama mo ang Diyos sa paglalakbay ng iyong buhay. So this is Holy Week. And let us not be sad because of who we are, but we are rejoicing because Christ paid it all on the cross because of my sin, of your sin, of our sins. So after that, Christ will be resurrected. Maraming salamat at sa linggong ito, God bless us all and have a happy Easter. Alam ko po na meron po tayong tinitignan sa bawat anggulo ng ating buhay. At ang buhay natin ay magiging napakasaya na may kapayapaan kung tayo magtiwala sa ating Diyos. Maraming salamat. Let us pray. Heavenly Father, nagpapasalamat kami at ginitayin po namin, Panginoon, ang iyong kamatayan sa krus na nagsasad sa amin na ito isang hamon sa amin na kung nagampanan mo ang lahat bilang sakripisyo doon sa krus, may mga krus man kami sa aming buhay, pero alam po namin ang krus na yan ay kasama ka namin bubuhatin at ito ay magiging magaan sa amin dahil nagtiwala at inilahat po namin ang aming buhay sa inyo. Alam po namin sa kabila ng mga krus na dumarating sa aming buhay, may tagumpay at kapayapaan sa aming buhay. Maraming salamat at pinagkatiwala po namin ang lahat na ito sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. God bless us all and may God bless whatever you're doing for this whole day. God bless us.